Tumunog ang luma niyang cellphone sa ibabaw ng mesa, umalingaw sa maliit at masikip nilang sala. Hindi pinansin ni Ara. Kailangan niyang matapos i-tape ang mga kahon na ito. Kailangan niyang ma-ship ang mga order bago magsara ang pagdating na courier. Bawat isang kahon, katumbas ay gatas at bigas. Tumunog ulit ito, mas mapilit. Sa wakas, sinagot niya nang hindi tinitingnan ang numero. Hello? Hello, si Eric Ara Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Formal. Malamig. Ako nga po. Sino to? Sagot ni Ara habang ang isang kamay ay patuloy sa paglalagay ng packaging tape sa isang kahon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ma'am, ako po ang security guard ng East Tower sa Makati. Tungkol po ito sa anak nyo. Agad na napahinto si Ara. Binitawan niya ang tape. Parang may humigpit na bakal sa dibdib niya. Anong anak? 5 po ang anak ko. Sino sa kanila? Yung lalaki po, medyo malaki na mga 12 anyo siguro. Miguel daw po ang pangalan. Si Miguel. Ang panganay niya. Dapat ay nasa bahay na ito galing eskwela. Bakit po? Anong nangyari kay Miguel? Tanong ni Ara, nanginginig na ang boses. Ma'am, na aksidente po siya. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Ara ang salitang iyon. Aksidente? Diyos ko! Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Okay lang ba siya? Sunod-sunod niyang tanong, nararamdaman ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Kalma lang po, ma'am. Mukha naman pong galos lang. Pero mas mabuti po kung makapunta kayo dito. Dinala po siya ng nakabangga sa kanya dito sa lobby ng building. Hindi na niya narinig ang mga huling sinabi ng guard. Ang tanging umalingaw sa isip niya ay ang mga salitang, Miguel na aksidente. Ibinaba niya ang telepono. Napasandal siya sa pader. Ang ingay ng 4 niyang anak na naglalaro sa sahig ay tila nawala. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ng panganay niya, ang batang lalaki na nangakong tutulungan siyang itaguyod ang kanilang pamilya. Nay, bakit po? Tanong ni Sofia, ang pangalawa sa magkakapatid, na lumapit sa kanya. Napatingin si Ara sa mga anak niya. Kay Sofia, Lucas, Chlo, at sa maliit na si Bunso na karga-karga ang luma nitong manika. Sila ang mundo niya. Sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban araw-araw sa kabila ng pagod at hirap. At ngayon, ang isa sa kanila ay nasa panganib. Si Kuya Miguel nyo, hirap niyang sabi. Kailangan akong puntahan ni nanay. Dali-dali niyang kinuha ang pitaka niya sa ibabaw ng aparador. Binuklat niya ito. 200 piso. Pamasahe at kaunting barya na lang ang natitira. Napapikit siya ng mariin, Diyos ko po. Huwag po sana malubha. Sofia, ikaw na muna ang bahala sa mga kapatid mo, ha? Huwag kayong aalis ng bahay. I lock nyo ang pinto, bilin niya, pilit na pinatatatag ang boses. Tumango ang 10 taong gulang na dalagita, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Humalik si Ara sa noo ng bawat isa bago siya nagmamadaling lumabas ng bahay. Sumakay siya ng unang jeepney na dumaan, hindi alintana ang siksikan at ang init. Bawat preno ng sasakyan, bawat busina sa kalsada, ay parang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Habang bumibiyahe, bumalik sa isip niya ang mukha ng asawa niyang si Ben ang mga ngiti nito. Ang huling yakap nito bago ito mawala. 5 taon na ang nakalipas pero sariwa pa rin ang sakit. At sa gitna ng sakit na iyon, isang alaala ang pilit niyang ibinabaon sa limot. Isang gabing umuulan. Isang aksidente. Isang buhay na nawala para sa isang buhay na nailigtas. Umiling si Ara, pilit na iwinawaksi ang alaala. Hindi ito ang oras para doon. Si Miguel ang kailangan niyang isipin. Pagbaba niya sa Makati, halos takbuhan niya ang kahabaan ng Ayala Avenue. Natatanaw na niya ang nagtataasang mga gusali, mga salaming kumikinang sa sikat ng araw. At doon, sa harapan ng pinakamataas at pinakamataas sa lahat, ang East Tower, may malaking kumpol ng mga tao. Itinulak niya ang sarili sa gitna ng mga usisero. Excuse me po. Padaan po. At doon, sa gitna ng lobby, nakita niya si Miguel. Nakaupo ito sa isang mamahaling sofa, may maliit na band-aid sa tuhod at umiiyak habang inaalo ng isang security guard. Buhay. Ligtas.
Gusto niyang maiyak sa wakas, isang iyak ng pasasalamat. Miguel! Anak! Napalingon si Miguel. Nanay! Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa kanya. Okay ka lang ba, anak? Saan ang masakit? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Ara habang sinusuri ang bawat parte ng katawan ng anak. Okay lang po ako, Nay. Natumba lang po ako sa bike. Tapos may kotseng huminto, sabi ni Miguel habang sumisinghot. Lumapit ang security guard. Rek Reyes, buti po nakarating kayo. Okay naman po ang anak nyo, nasagi lang po siya ng sasakyan pero hindi naman po umalubha. Gusto lang po kayong makausap ng may-ari ng sasakyan. Itinuro ng guard ang isang direksyon sa loob ng lobby. Sumunod ang tingin ni Ara. May isang lalaking nakatayo doon, nakatalikod sa kanila, kausap ang isa pang lalaking nakauniporme. Kahit nakatalikod, kitang-kita ang aura ng kapangyarihan. Matangkad, balingkinitan ang katawan, at suot ang isang mamahaling business suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Dahan-dahan itong lumingon. At sa paglingon nito, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Parang binuhusan ng nagielong tubig ang buo niyang katawan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang takot na mas malalim, mas pamilyar. Ang mga mata nito, malamig, mapanuri at walang emosyon. Ang panga nitong tila laging matigas. Ang buong postura nitong sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon si Sir Lian. Si Lian Valderrama. Ang AC ng kumpanyang pinagtrabahuhan niya maraming taon na ang nakalipas. Ang lalaking dahilan kung bakit nagbago ang takbo ng buhay niya. Ang lalaking nasa gitna ng pinakamasakit na alaala na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi. Naglakad ito palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay tila isang dagundong sa kanyang pandinig. Tumigil ito sa harapan niya, ang tingin ay unang napunta kay Miguel, at pagkatapos ay umangat sa mukha niya. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata nito. Isang kislap ng pagkilala. Ara! Reyes, tanong nito, ang boses ay kasing lamig pa rin ang naaalala niya. Hindi makasagot si Ara. Ang dila niya ay tila namanhid. Tumango lang siya. Tiningnan siya ni Lian mula ulo hanggang paa. Ang luma niyang bestida, ang pagod sa kanyang mukha, ang hawak niyang pitaka na halos wala ng laman. Pagkatapos ay tiningnan nito ang 5 taon na mas matanda niyang itsura. May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata nito, gulat, pagtataka, at marahil awa. Isang emosyon na kinamumuhian ni Ara higit sa lahat. Ikaw pala, sabi ulit ni Lian, mas para sa sarili nito kaysa sa kanya. Kumuha ito ng isang card mula sa wallet nito. Inabot nito sa kanya. Isang makapal at mamahaling business card. Nakaukit sa ginto ang pangalan, Lian Valderrama, C. Valderrama Group of Companies. Napayuko si Ara, hindi kayang salubungin ang mga mata nito. Pumunta ka sa opisina ko bukas, utos ni Lian, ang boses ay hindi nagtatanong kundi nag-uutos. Mag-usap tayo. Nakatayo lang si Ara doon, yakap-yakap si Miguel, habang pinapanood si Lian Valderrama na tumalikod at maglakad paalis na tila walang nangyari. Hawak niya ang card, ang mga daliri niya ay nanginginig. Hindi niya alam kung ang card na iyon ay isang alok ng tulong, o isang paalala ng isang nakaraang hindi niya matatakasan. Isinara ni Lian Valderrama ang pinto ng kanyang itim na European car. Hindi kaagad umandar ang driver. Hinintay nito ang kanyang utos. Pero walang salitang lumabas sa bibig ni Lian. Ang mga mata niya ay nakatitig sa salamin ng East Tower, pero ang nakikita niya ay ang refleksyon ng isang babaeng payat, may pagod sa mukha, at mahigpit na kayakap ang isang batang lalaki. Ara Reyes. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isa sa daan-daang empleyado na dumaan sa kanyang kumpanya. Wala dapat itong bigat. Isa lang itong pangalan. Pero may kung anong bumabagabag sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito awa. Sanay siyang makakita ng mga taong naghihirap. Bahagi iyon ng mundo. Hindi rin ito pagkagulat. Maraming nagbabago sa loob ng ilang taon. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pakiramdam na parang mayroon siyang isang utang na hindi niya maintindihan kung saan nagmula.
Sir, tanong ng kanyang driver, binasag ang katahimikan. Sa opisina, maikli niyang sagot, inaayos ang kanyang kurbata. Bumalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali, sinubukan niyang ibalik ang sarili sa trabaho. Mga ulat na kailangang basahin, mga kontratang kailangang pirmahan, mga tawag na kailangang gawin. Ito ang mundo niya. Maayos, kontrolado, at lahat ay may katumbas na numero. Pero kahit anong gawin niya, ang imahe ni Ara at ng anak nito ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Ang luma nitong damit. Ang gulat sa mga mata nito. At higit sa lahat, ang 5 niyang anak. Paano nangyari iyon? Ang huli niyang natatandaan, si Ara ay isa sa mga tahimik pero mahusay na staff sa accounting department. Walang asawa. Walang anak. May kung anong kumirot sa sentido niya. Isang pamilyar na sakit ng ulo na madalas sumumpong kapag pilit niyang inaalala ang mga bagay mula sa nakaraan, partikular na ang mga taon bago at pagkatapos ng kanyang aksidente. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. At sa ngayon, may problema na kailangan niyang solusyonan. Isang problema na may pangalang Ara Reyes. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Carla, cancel all my appointments for the next hour. At tawagan mo ang security. Sabihin mong papasukin ang babaeng magpapakilala kay Ara Reyes. Dalhin mo siya diretso dito. Yes, sir, sagot ng kanyang sekretarya. Sumandal si Lian sa kanyang swivel chair at humarap sa malaking bintanang salamin. Mula doon, tanaw niya ang buong lungsod. Isang konkretong gubat kung saan siya ang hari. Kaya niyang bilhin ang lahat. Kaya niyang kontrolin ang lahat. At kaya niyang ayusin ang lahat. Kaya niya ring ayusin ito. Kailangan niya lang itong ayusin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Ara, kasunod si Carla. Kung kahapon ay mukha siyang pagod at natataranta, ngayon ay mukha siyang nawawala. Ang kanyang simpleng blusa at pantalon ay tila kinakain ng karangyaan ng opisina. Ang bawat hakbang niya sa makapal at malambot na karpet ay tila maingat at alanganin. Iwan mo na kami, Carla, utos ni Lian. Nang makasara ang pinto, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Itinuro ni Lian ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo ka. Sumunod si Ara ng walang imik. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang nilalaman, arahil para itago ang panginginig ng mga ito. Tinitigan siya ni Lian. Ilang taon na nga ba? 6. 7. Halos 8 taon na po, sir, mahina niyang sagot, nakayuko pa rin. Tumango si Lian. Maraming nagbago. Tumingin siya sa mga papel sa kanyang mesa, umiiwas na makita ang epekto ng kanyang mga salita. Nalaman ko ang sitwasyon mo. Biyuda ka na. At may 5 kang anak. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan ni Ara. Hindi ko tinatanong kung paano o bakit. Hindi iyon ang interes ko, diretsong sabi ni Lian, ang boses ay parang isang CEO na naglalahad ng quarterly report. Pero mayroon akong isang alok para sa'yo. Ibinukas niya ang isang drawer at inilabas ang isang folder na may makapal na mga dokumento sa loob. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Ara. Basahin mo. Nag-atubili si Ara, pero kinuha rin niya ang folder. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakita ni Lian ang unti-unting panlalaki ng mga mata nito habang binabasa ang titulo sa unang pahina. Kasal kontrata, bulong ni Ara. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Tumingala siya kay Lian, ang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at kahihiyan. Sir, hindi ko po maintindihan. Simple lang, Ara, sabi ni Lian, muling sumandal sa kanyang upuan at pinag-cruise ang mga braso. Ito ay isang business proposal. Papakasalan kita. Titira ka at ang mga anak mo sa bahay ko. Bibigyan ko kayo ng lahat ng pangangailangan ninyo, pagkain, maayos na tirahan, dekalidad na edukasyon para sa mga bata. Lahat. Kapalit nito, kailangan mo lang gampanan ang papel ng pagiging asawa ko sa mata ng publiko at ng pamilya ko. Nakita ni Lian ang pamumula ng mukha ni Ara. Isang pamumula na dulot ng galit at pagkapahiya. Bakit niyo po ito ginagawa? Nanginginig niyang tanong. Dahil po ba sa nangyari kahapon? Hindi ko po kailangan ng awa niyo, sir.
Kaya ko pong buhayin ang mga anak ko. Hindi ito awa, mabilis na sagot ni Lian, medyo nainis sa salitang iyon. Ito ay isang solusyon. Nakikita ko ang isang problema at binibigyan ko ito ng solusyon. Walang emosyon. Walang personalan. Isang kasunduan na pareho nating papakinabangan. Magkakaroon ng seguridad ang mga anak mo at ako magkakaroon ako ng katahimikan. Katahimikan mula sa ina niyang laging nagtatanong kung kailan siya mag-aasawa. Katahimikan mula sa pakiramdam na ito ay hindi niya maipaliwanag. Umiling si Ara, tumayo siya. Hindi ko po matatanggap yan, sir. Ang dignidad ko na lang po ang natitira sa akin. Napatayo rin si Lian. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tapang sa likod ng pagiging mahiyain nito. Dignidad, malamig niyang tanong. Anong dignidad ang mayroon sa pag-aalala kung may kakainin ba ang mga anak mo bukas? Anong dignidad ang mayroon sa paninirahan sa isang masikip na bahay sa anumang oras ay maaari mong mapaalis? Bawat salita niya ay tila isang sampal kay Ara. Nakita niya itong napayuko ng kamao. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Pero hindi siya tumigil. Lumakad siya paikot sa kanyang mesa hanggang sa makalapit siya rito. Isipin mo ang mga anak mo, Ara, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon pero mas tumatagos. Isipin mo ang kinabukasan nila. Ang mga pangarap nila na hindi mo maibibigay sa kasalukuyan mong estado. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito. Nakita niya ang paglaban sa mga mata nito na unti-unting nawawala, napapalitan ng pait ng katotohanan. Muli siyang bumalik sa kanyang upuan at tinitigan ang babaeng ngayon ay nakatayo sa gitna ng kanyang opisina na parang isang nasentensyahang bilanggo. Ito lang ang paraan para matulungan kita nang hindi nayuyurakan ang dignidad mo, sabi ni Lian, inuulit ang kasinungalingang iyon sa kanyang sarili. Hindi ito limos. Isa itong trabaho. Isang kontrata. Pumayag ka para sa mga anak mo. Hindi nagsalita si Ara. Dahan-dahan siyang umupo muli. Ang nanginginig niyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng mesa. At doon, tumigil ito sa ibabaw ng folder. Sa ibabaw ng kontratang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Isang linggo. Isang linggo ang lumipas na parang isang panaginip na ayaw magising ni Ara. Pagkatapos ng gabing iyon ay hindi na siya pinatulog ng pag-iisip, bumalik siya sa opisina ni Lian Valderrama at ibinigay ang kanyang sagot. Isang mahinang TE na sinelyuhan ng kanyang pirma sa isang maliit na papel. Hindi niya sinabi sa mga anak niya ang tungkol sa kasunduan. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi lubos na maintindihan? Ang sinabi lang niya ay nakahanap siya ng bagong trabaho at ang amo niya ay napakabait at ipapatira sila sa isang malaking bahay. Ang reaksyon ng mga anak niya ay pinaghalong tuwa at lungkot. Tuwa dahil sa pangako ng isang mas magandang buhay. Lungkot dahil kailangan nilang iwan ang maliit na bahay na naging saksi sa kanilang mga tawa at iyak. Nang araw ng pag-alis, tinulungan sila ng kanilang mga kapitbahay sa pagbubuhat ng ilang kahon ng gamit. May mga yakap at may mga luha. Ara, mag-iingat ka doon, ha? Huwag mo kaming kakalimutan, sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store sa kanto. Ngumiti si Ara ng pilit. Opo, Aling Nena. Salamat po sa lahat. Isang itim at makintab na van ang sumundo sa kanila. Ang parehong van na naghatid sa kanya pauwi mula sa opisina ni Lian. Nang pumasok sila sa loob, namangha ang mga bata sa lambot ng upuan at sa lamig ng aircon. Wow, Nay! Ang ganda, bulong ni Chlo, ang pang-apat niyang anak, habang hinihimas ang leather na upuan. Ninisyan lang ni Ara ang anak. Sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Ito na iyon. Ang unang hakbang palayo sa buhay na kilala niya at papunta sa isang mundong banyaga. Ang biyahe papunta sa bago nilang tahanan ay tila walang katapusan. Iniwan nila ang masisikip na eskinita ng Quezon City at pumasok sa isang eksklusibong subdivision sa Makati. Ang mga bahay dito ay hindi bahay kundi mga mansyon. May matataas na pader, malalawak na hardin at mga gwardyang nagbabantay sa bawat kanto. Huminto ang van sa harap ng isang napakalaking itim na gate. Otomatiko itong bumukas. At sa pagpasok nila, napasinghap ang lahat, pati na si Ara. Isang mansyon na kulay puti ang bumungad sa kanila.
Mayroon itong malawak na hardin na puno ng mga bulaklak, isang fountain sa gitna, at isang driveway na kayang magkasya ang 10 sasakyan. Mukha itong isang palasyo na nakikita lang niya sa mga pelikula. Bumaba sila ng van. Ang mga bata ay hindi makagalaw, nakatingala lang sa laki ng bahay. Si Bunso ay napayakap sa binti ni Ara, tila natatakot. Bumukas ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Isang lalaking nakatayo roon, si Elian Valderrama. Nakasuot ito ng simpleng puting polo shirt at slacks, pero hindi nababawasan ang aura ng kapangyarihan nito. "Welcome," sabi niya, ang boses ay walang emosyon. "Pumasok na kayo." Sumunod sila. Kung namangha sila sa labas, mas lalo silang namangha sa loob. Mataas ang kisame, may isang dambuhalang chandelier na nakasabit, at ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kaya't hindi nila nakikita ang kanilang mga refleksyon. May mga unipormadong kasambahay na nakapila sa gilid. "Ito si Manang Lita, ang head ng mga kasambahay dito," sabi ni Lian, itinuturo ang isang babaeng may edad na may mabait na ngiti. "Siya ang mag-aasikaso sa inyo." "Maligayang pagdating po, ma'am," magalang na bati ni Manang Lita. Ngumiti si Ara. "Salamat po. Ihahatid na kayo ni Manang Lita sa mga kwarto ninyo. Ang mga gamit nyo ay ipapaakyat ko na," sabi ni Lian. Akmang tatalikod na ito nang may isang boses na pumigil sa lahat. "Lian." Isang boses na matigas, malamig at puno ng tungkulin. Mas makapangyarihan pa kaysa kay Lian. Lumingon si Ara. Mula sa itaas ng grand staircase, isang babae ang dahan-dahang bumababa. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk dress, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang lieg at mga daliri ay kumikinang sa mga alahas. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay may bigat at grasya. Nakita ni Ara ang pagtigas ng panga ni Lian. "Mama," sabi ni Lian. Ito pala ang ina niya. Si Doña Elvira Valderrama. Ang reyna ng palasyong ito. Hindi pinansin ni Doña Elvira ang kanyang anak. Ang mga mata nito, na kasing talim na mga mata ni Lian, ay dumaan sa bawat isa sa mga anak ni Ara, bago ito huminto at tumitig sa kanya. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, na parang isang basurang napadpad sa kanyang malinis na sahig. "So, ito pala ang pamilya mo ngayon, Lian?" tanong ni Doña Elvira. Ang bawat salita ay may bahid ng pang-uyam. Lumapit ito, ang tunog ng takong nito sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngao sa nakabibinging katahimikan. Isang babaeng may 5 anak. Anong kalokohan ito? Naramdaman ni Ara ang paghihigpit ng hawak ng mga anak niya sa kanyang damit. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang magtago. Gusto niyang kunin ang mga anak niya at tumakbo palayo. Pero nanatili siya. Ito ang pinili niya. Ito ang kailangan niyang harapin. "Mama, mag-usap tayo sa opisina ko," sabi ni Lian, mababa ang boses pero may babala. Ngunit hindi nakinig si Doña Elvira. Huminto ito sa mismong harapan ni Ara. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata, isang tingin na nang iinsulto at nang husga. "At ikaw," sabi ni Doña Elvira, ang boses ay parang isang bulong na puno ng lason. "Magkano ang presyo mo?" Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na ang sahig ay bumukas at nilamon siya ng buo. Ang hiya at sakit ay tila isang matulis na punyal na itinarak sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak na nakakapit sa kanya, na parang mga munting angkla sa gitna ng isang naggangalit na bagyo. Ang sagot ni Lian sa tanong ng kanyang ina ay isang mahabang katahimikan. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Manang Lita. "Manang, ihatid niyo na po sila sa kanilang mga silid," utos niya, ang boses ay kontrolado ngunit may diin. "Siguraduhin ninyo komportable sila." Naiwan ang isang tensyon sa hangin na halos hiniwa ng kutsilyo. Habang paakyat si Ara at ang kanyang mga anak sa grand staircase, sumunod sa kanila ang matalim na tingin ni Doña Elvira. Si Lian naman ay nanatili sa ibaba, pinapanood ang likod ni Ara, isang likod na tila pasan ang buong mundo, ngunit kahit kailan ay hindi yumuyuko. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, hinarap niya ang kanyang ina. "Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ito, Mama." "At kailan ang tamang lugar, Lian?" sagot ni Doña Elvira. "Kapag naikasal ka na sa babaeng iyon, hindi ko lang alam kung saan mo pinulot."
Gagawin ko ang tingin ko ay tama, sabi lang ni Lian bago siya tumalikod at pumasok sa kanyang pag-aaral. Isinara niya ang pinto, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Para sa kanya, simple lang ang lahat. Isang problema, isang solusyon. Pero sa unang gabi pa lang, naramdaman na niya ang solusyon niya ay magdudulot ng mas marami pang mangyayari. Ang unang hapunan nila bilang isang pamilya ay isang perpektong halimbawa ng digmaang walang salitaan. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany, na karaniwang para sa 2 tao lang, siya at ang kanyang ina, ay ngayon ay may 7 karagdagang nakaupo. Ang katahimikan na sanay ni Lian ay napalitan ng mahihinang kalansing ng mga kubyertos at ng mga pabulong na saway ni Ara sa kanyang mga anak. Pinanood ni Lian ang eksena. Si Ara ay nasa kanang bahagi niya, habang ang kanyang ina ay nasa kaliwa. Ang mga bata ay nakaupo sa tabi ng kanilang ina. Bawat isa ay tila takot gumawa ng ingay. Kumain kayo ng maayos, bulong ni Ara kay Lucas nang muntik na nitong mahulog ang tinidor. Sa kabilang dulo ng mesa, narinig ni Lian ang isang mahinang tikim mula sa kanyang ina. Mukhang gutom na gutom ang mga bata, sabi ni Doña Elvira, hindi nakatingin kanino man, kundi sa kanyang plato ng steak. Parang hindi nakakain ng 1 linggo. Nakita ni Lian ang paghihigpit ng hawak ni Ara sa kanyang kubyertos. Pero hindi ito umimik. Umiti lang ito ng pilit sa mga anak. Dahan-dahan lang sa pagkain, mga anak. Sa buong hapunan, nagpatuloy ang mga patutsada ni Doña Elvira. Mga komento tungkol sa ingay. Mga tanong na may pahiwatig ng pang-iinsulto. Lahat ng ito ay sinasagot lang ni Ara ng isang magalang na ngiti at ng katahimikan. Inaasahan ni Lian na mainis si Ara, nasasagot ito pabalik. Pero wala. Tinitiis niya ang lahat, ang dignidad niya ay parang isang baluting hindi kayang sirain ng mga salita. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa sala para sa kape. Ang mga bata ay naupo sa isang sulok ng malawak na sahig, tahimik na naglalaro ng dala nilang lumang laruan. Biglang nagsimulang umiyak si Bunso, ang pinakabata. Hindi ito isang malakas na iyak, kundi isang mahinang hikbi na puno ng takot at pagkalito sa bago at malaking paligid. Otomatikong tumayo si Doña Elvira, baka sa mukha ang iritasyon. Hindi ba dapat ay nasa kama na ang mga batang yan? This is the place for adults. Akmang sasagot si Lian, pero naunahan siya ni Ara. Kalmado itong tumayo. Hindi niya pinansin si Doña Elvira. Hindi niya pinansin si Lian. Ang buong mundo niya ay nag-focus sa maliit na batang humihikbi. Lumuhod siya sa harap nito at kinarga ito. Elve, Bunso. Nandito lang si nanay, bulong ni Ara, habang marahang hinahaplos ang likod ng bata. Huwag kang matakot, ha? Ang ganda-ganda ng bago nating bahay, di ba? Pinanood ni Lian ang eksena. Nakita niya kung paano nawala ang lahat ng tensyon sa mukha ni Ara at napalitan ng purong pagmamahal ng isang ina. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang biyudang may 5 anak na dinala ni Lian sa mansyon. Hindi siya ang babaeng iniinsulto ng kanyang ina. Siya ay isang nanay na inaalo ang kanyang anak. May kung anong kumurot sa puso ni Lian. Isang paghanga. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang uri ng pag-aalaga na iyon, walang kondisyon, walang hinihinging kapalit, ay isang bagay na banyaga sa kanyang mundo. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon. Upang mabigyan ang mga anak ng kahit kaunting pakiramdam na sila ay nasa bahay, nakiusap si Ara sa kusina na kung maaari ay magluto ng adobong manok para sa tanghalian. Isang simpleng pagkain na paborito ng mga bata. Nang ihain ang tanghalian, nakita ni Lian ang 2 set ng ulam. Ang karaniwang continental cuisine na laging inihahanda para sa kanila at isang malaking bandehado ng amoy bawang na adobo. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng mga anak ni Ara. Pero bago pa man sila makakuha, nagsalita si Doña Elvira. Manang Lita, tawag niya sa head house help, ang boses ay matigas. Ano yan? Adobo po, Senora. Request po ni Maam Ara, sagot ng kasambahay. Tinaasan ng kilay ni Doña Elvira. Tiningnan niya ang bandehado na parabang ito ay isang nakakadiring bagay. Itabi ninyo yan, utos niya. Ang mga Valderrama ay hindi kumakain ng ganoon karaniwang pagkain. Ang salitang tea common ay tumama kay Lian na parang isang sampal. Nakita niya ang pagkabigla at sakit sa mukha ni Ara.
Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng mga bata na hindi naiintindihan kung bakit ipinagkakait sa kanila ang paborito nilang ulam. Naramdaman ni Lian ang pag-init ng kanyang ulo. Ito ay hindi na isang simpleng patutsada. Ito ay isang palabas pambabastos. Isang pagpapakita ng kapangyarihan na walang kapararakan. Gusto niyang magsalita, pero pinigilan niya ang sarili niya. Partida, ito ang kasunduan. Kailangan niyang manatiling neutral. Pero ang galit ay nandoon, lumalaki sa loob niya. Ang rurok ng tensyon ay nangyari sa hapunan ng gabing iyon. Ang hangin ay mabigat. Walang nagsasalita. Tanging ang kalansing ng mga kubyertos ang maririnig. Si Miguel, ang panganay, ay marahil naramdaman ang tensyon. Sa pag-abot niya ng baso ng tubig, nadulas ito sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Tumapon ang tubig sa mamahaling Persian rug. Nanigas ang lahat. Walang modo, sigaw ni Doña Elvira, ang boses ay umalinggaw sa buong dining hall. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Sa ganitong klaseng pamamahay, kailangan kumilos ka ng maayos. Yumuko si Miguel, nanginginig sa takot, malapit ng maiyak. Naghanda si Lian para sa isa na namang eksena. Inaasahan niyang mag-aapura si Ara na humingi ng tawad at linisin ang kalat. Pero hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang ibinaba ni Ara ang kanyang kutsara at tinidor. Ang bilis niya ay kalmado, ngunit may bigat. Tumingin muna siya sa kanyang anak, si Miguel, at binigyan ito ng isang tingin na nagsasabing, "Okay lang yan, anak." Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang mga mata kay Doña Elvira. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng takot o hiya. Ang mga ito ay puno ng isang tahimik ngunit matatag na determinasyon. "Anak ko po iyon, Doña Elvira," sabi ni Ara. Ang boses niya ay hindi malakas. Hindi ito pasigaw. Ito ay mahinahon, magalang, ngunit matatag na parang isang bato. "Ako na po ang didisiplina sa kanya." Sa isang iglap, tumahimik ang buong mundo. Ang mga kasambahay na akmang lalapit para maglinis ay natigilan. Si Doña Elvira ay natulala, hindi inaasahan ang pagsagot. At si Lian napatingin si Lian kay Ara na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ang babaeng akala niya ay at kayang yurakan ay biglang nagpakita ng mga tinik. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagwawala. Ngunit sa isang simpleng pangungusap, nagawa niyang maglatag ng isang pader na hindi kayang sabihin. Isang pader na nagsasabing hanggang dito ka lang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. At sa gitna ng katahimikan iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Lian Valderrama. Ang babaeng pinakasalan niya sa papel ay hindi isang simpleng problema na kailangan ng solusyon. Siya ay isang puwersa na kailangan niyang pag-aralan. Pagkatapos ng gabing iyon sa hapagkainan, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa mansyon. Hindi na ng insulto si Doña Elvira ng harapan. Sa halip, pinalitan ito ng isang malamig na pakikitungo na para bang si Ara at ang kanyang mga anak ay mga multo na hindi niya nakikita. Mas pinili ni Ara iyon. Mas madaling tiisin ang hindi pinapansin kaysa sa sinasaktan ng mga salita. Ang mahalaga ay ang kanyang mga anak. Unti-unti na silang nasasanay sa bago nilang buhay. Mayroon na silang malalaking silid, malalambot na kama, at masasarap na pagkain. Pero alam ni Ara na may kulang. Kulang pa rin sila ng pakiramdam na sila ay tunay na kabilang. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Lucas sa mga takdang aralin nito sa malawak na library ng mansyon, narinig ni Ara ang pagbuntong hininga ng anak. "Nay, ang hirap po nito," sabi ni Lucas, nakaturo sa isang komplikadong math problem. "Hindi ko po makuha." Tiningnan ni Ara ang libro. Geometry. Mga anggulo at mga formula na matagal na niyang kinalimutan. Sinubukan niyang tulungan ang anak, pero pagkatapos ng ilang minuto, napakamot na lang din siya sa ulo. "Pasensya na, anak. Medyo kinalawang na si nanay dito." "Okay lang po, nay." Ngumiti si Lucas, pero baka sa mukha nito ang pagkadismaya. "Hindi ganyan ang ginagawa mo." Isang boses mula sa likuran nila ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan ng library si Lian, bihis pambahay na pero dala-dala pa rin ang aura ng isang si. Naglakad ito palapit. Inaasahan ni Ara na magagalit ito dahil ginagamit nila ang kanyang pribadong library. Ngunit sa halip, dumiretso ito sa tabi ni Lucas at tiningnan ang libro.
Tama ang formula, pero mali ang application mo, sabi ni Lian. Kumuha ito ng lapis at isang papel. Tingnan mo. Dapat ganito di. Napatulala si Ara habang pinapanood ang eksena. Ang lalaking kilala niya bilang isang malamig at abalang business tycoon ay ngayon ay matyagang nagtuturo ng math sa kanyang anak. Ang boses nito, na karaniwang matigas at naguutos, ay naging kalmado at malinaw habang ipinapaliwanag ang bawat hakbang kay Lucas. Nakita ni Ara ang unti-unting pagliwanag ng mukha ni Lucas. Ah, ganoon lang po pala. Salamat po. Sir. Isang pakiramdam ng ngiti ang sumilay sa labi ni Lian. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, pero isang ngiti pa rin. Just call me Tito Lian, sabi nito habang tumalikod at kumuha ng isang libro sa estante, na para bang walang espesyal na nangyari. Pero para kay Ara, mayroon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya si Lian hindi dahil sa amo niya, hindi bilang isang lalaking nagbigay sa kanya ng kontrata, kundi bilang isang tao. Isang taong maaaring maging mabuti. Ang mga maliliit na pagbabagong iyon ay nasundan pa. Isang Sabado ng gabi, nagkayayaan ang mga bata na manood ng pelikula. Pinayagan sila ni Ara na gamitin ang maliit na home theater ng mansyon sa pag-aakalang wala namang ibang gagamit. Habang nanonood sila ng isang animated film, naabot langit ang tawanan ni Chlo at Miguel, pumasok si Lian. Otomatikong tumahimik ang lahat. Akala ni Ara ay papagalitan sila nito. Ngunit sa halip na magsalita, umupo ito sa isang bakanting sofa sa pinakalikod, malayo sa kanila at nanood din. Sa kalagitnaan ng pelikula, hindi na malaya ni Ara na si Bunso, na kanina'y katabi niya, ay gumapang na pala at ngayon ay nakaupo na sa sahig malapit sa paanan ni Lian. Pagkatapos ng ilang sandali, nakasandal na ang ulo nito sa binti ng lalaki, mahimbing na natutulog. Hindi ito itinulak ni Lian. Hindi ito ginising. Hinayaan lang niya ang bata roon. Nakita ni Ara kung paano nito ibinaba ang tingin sa natutulog na si Bunso, at sa isang saglit, nakita niya ang isang emosyon sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita. Isang bagay na malambot. Isang bagay na tila puno ng pag-iisip. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. May kung anong kilig na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nang matapos ang pelikula, ang mga bata ay masayang-masaya. Ang ganda po, Nay. Pwede po ulit bukas, tanong ni Sofia, ang mga mata ay nagniningning. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak sila sa mansyon, nakita ni Ara ang kanyang mga anak na tunay na masaya at malaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan at isang ngiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na totoo, malawak at walang halong pag-aalala. Sa kanyang pagtawa, napatingin siya sa direksyon ni Lian. Nakatitig pala ito sa kanya. At sa sandaling nagtama sa kanilang mga mata, nakita niyang nagbago ang ekspresyon nito. Nawala ang pagiging kalmado. Napalitan ito ng pagkalito ng sakit. Napakurap ito at napahawak sa kanyang sentido, na parang biglang sumakit ang ulo. Nakita ni Ara ang pagkunot ng noo nito, na parang may isang alaalang pilit na kumakawala. Para kay Ara, para siyang nanonood ng isang taong nakakita ng multo. Ang tingin nito ay hindi na sa kanya, kundi sa isang bagay na nasa likod niya, isang bagay lang ang nakikita niya. Tapos na ba ang palabas? Ang matigas na boses ni Doña Elvira ang bumasag sa sandali. Nakatayo ito sa may pintuan, ang mukha ay kasing itim ng gabi. It's past their bedtime, Ara. This is not playground. Yumuko si Ara, handa nang tawagin ang mga anak. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Lian. Hayaan mo sila, ma, sabi ni Lian, ang boses ay kalmado pero matatag. Tumayo ito at lumapit sa kanila, inilalagay ang sarili sa pagitan nila at ng kanyang ina. For once, hayaan mo silang maging bata. Tumingin ito kay Ara, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang isang panibagong determinasyon sa mga mata nito. Asawa ko si Ara, pagpapatuloy ni Lian, idinidiin ang bawat salita habang nakatingin sa ina. Pamilya ko sila. Matuto kang respetuhin yan. Natigilan si Ara. Ang mga salitang iyon, asawa ko. Pamilya ko, ay tumama sa kanya na parang kulog. Alam niyang bahagi lang ito ng kontrata, isang pag-arte. Pero ang paraan ng pagkakasabi nito, ang bigat at ang katapatan sa tono nito, ay nagparamdam sa kanya ng isang bagay na totoo.
Si Doña Elvira ay natulala, walang naisagot. Puno ng galit, tumalikod ito at nag-walk out. Naiwan silang lahat sa katahimikan. Kinagabihan, hindi makatulog si Ara. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga sinabi ni Lian. Ang pagtatanggol nito sa kanya. Ang kakaibang sakit na nakita niya sa mga mata nito. Isang bagong pag-asa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Isang mapanganib na pag-asa na baka ang kasunduang ito ay maaaring maging higit pa sa isang kontrata. Habang malalim na siyang nag-iisip, isang tunog mula sa katabing silid ang gumising sa kanyang diwa. Isang sigaw. Hindi malakas, pero puno ng paghihirap. Sino ka? Boses ni Lian. Bumangon si Ara mula sa kama, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Hindi ito kaba dahil sa takot. Ito ay kaba na dulot ng pag-aalala. Nang walang pag-aalinlangan, lumabas siya ng kanyang silid at naglakad sa pasilyo. Huminto siya sa tapat ng nakasaradong pinto ng kwarto ni Lian. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, handang kumatok, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob. Nakatayo si Doña Elvira Valderrama sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid, hawak ang isang kopya ng brandy. Sa labas, ang hardin ay perpektong inalagaan at tahimik. Ngunit sa loob ng mansyon, sa loob ng kanyang sariling isipan, isang bagyo ang nagbabanta. Asawa ko si Ara. Pamilya ko sila. Ang mga salita ni Lian ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang pandinig, bawat isa ay parang isang sampal. Ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak. Ang lalaking pinalaki niya at hinubog para maging tagapagmana ng Imperyong Valderrama, ay ngayon ay nagpapakaalipin sa isang babaeng hindi niya alam kung saan nanggaling. Ibinaba niya ang kopita sa isang mesang gawa sa Nara. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Hindi ito ang anak na kilala niya. Ang Lian na pinalaki niya ay matalino, kalkulado, at walang puwang sa puso para sa kahinaan. Ngunit ang babaeng iyon, si Ara, ay tila isang laso na unti-unting kumakalat sa sistema ng kanyang anak, binabago ito. Naglakad siya papunta sa isang antigong aparador. Binuksan niya ito. Sa loob, maingat na nakaayos ang mga photo album. Kinuha niya ang isa at dinala ito sa kanyang kama. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Nandoon ang mga litrato ng isang batang Lian na nakangiti, walang inaalala, kasama ang yumaong ama nito. Nandoon ang mga litrato nito noong teenager, mayabang at puno ng buhay. Iyon ang Lian na nawala sa kanya. Pagkatapos, huminto siya sa isang partikular na pahina. Ang mga larawan ay mas bago. Ang Lian na may malalamig na mga mata. Ang Lian na laging nakakunot ang noo. Ang Lian na tila may pasan-pasang bigat. Ang Lian pagkatapos ng aksidente. Ang aksidenteng iyon. Ang aksidenteng iyon ang nagbago sa lahat. Nawala ang isang bahagi ng alaala ni Lian at kasama nito, nawala rin ang paghalik sa mga mata nito. Simula noon, mas lalo itong naging seryoso sa trabaho, mas lalo itong naging mailap sa mga relasyon. At ngayon, ang babaeng ito. Si Ara Reyes. May kung anong hindi tama. Nararamdaman ito ni Doña Elvira sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Hindi ito basta-basta pagkakataon. Isang biyuda na may 5 anak. Isang dating empleyado. Impossible. Masyadong malinis, masyadong perpekto ang pagkakataon para maging totoo. Ang babaeng iyon ay parang isang manlalaro ng ajedrez na maingat na inilagay ang kanyang sarili sa board para makuha ang hari. At hindi siya papayag na matalo. Tumayo si Doña Elvira. Isinara niya ang album. Tapos na ang pag-aalala. Oras na para kumilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang nightstand at hinanap ang isang numero sa kanyang mga contact. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, isang numero para sa mga sitwasyong nangyayari ng masusing pag-imbestiga na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Hello, Jim Santos, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado at puno ng tungkulin. Doña Elvira Valderrama ito. Mayroon akong isang trabaho para sa iyo. Kinabukasan, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at maong na pantalon ang naghihintay sa kanya sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa labas ng kanilang subdivision. Si Jimmy Santos ay hindi mukhang isang pribadong investigador. Mukha siyang isang ordinaryong empleyado.
Iyon ang dahilan kung bakit siya masama. Doña Elvira, bati nito, tumatayo bilang paggalang. Umupo ka, sabi niya, inilapag ang kanyang mamahaling handbag sa katabing upuan. Walang paligoy-ligoy. Mayroon akong ipapahanap sa'yo. Isang babae. Ang pangalan niya ay Ara Reyes. Naglabas si Ing Santos ng isang maliit na notebook at ballpen. Alam mo ang lahat tungkol sa babaeng iyan, utos ni Doña Elvira, ang mga mata ay matalim. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga utang. Alamin mo kung bakit namatay ang asawa niya. Gusto kong malaman ang bawat detalye, gaano man ito kaliit o kadumi. Lahat. Tumango si King Santos. Masusunod po, Doña. Mayroon po ba kayong litrato niya? Binuksan ni Doña Elvira ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litratong palihim niyang kinuha noong unang araw ni Ara sa mansyon. Ipadala ko sa'yo, sabi niya. Gusto kong makuha ang report sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng ilang araw, habang umiinom si Doña Elvira ng tsaa sa kanyang veranda, tumunog ang kanyang cellphone. Si Ginoong Santos. Doña, mayroon na po akong unang impormasyon, sabi nito sa kabilang linya. Sabihin mo. Si Ara Reyes ay isang biyuda. Ang asawa niya ay si Benjamin Reyes, isang construction worker. Mayroon silang 5 anak. Namatay si Benjamin Reyes 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang vehicular accident. Isang hit and run, ayon sa ulat. Hit and run, pag-ulit ni Doña Elvira. May kung anong kumalembang sa kanyang isipan. Opo. Ngunit may isang detalye na medyo kakaiba, Doña. Ayon sa police report, ang aksidente ay nangyari sa kahabaan ng C-5. Mayroong isang saksi na nagsabing ang biktima, si Benjamin Reyes, ay tumawid sa kalsada para itulak ang isang lalaki na palayo sa isang rumaragasang truck. Natigilan si Doña Elvira. C-5. Isang rumaragasang truck. Ano ang petsa ng aksidenteng iyan? Tanong niya, ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. Ibinigay ni Guy Santos ang petsa. Nabitawan ni Doña Elvira ang kanyang tasa ng tsaa. Nabasag ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay narinig niya. Ang petsang iyon. Ang petsang iyon ay nakaukit sa kanyang isipan. Ang petsang iyon ay ang araw kung kailan halos mamatay ang kanyang anak. Ang araw ng aksidente ni Lian. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang kakaibang pagpilit ni Lian na pakasalan ang babae. Ang pakiramdam nito ng kiutang. Ang pagtatanggol nito na parang buhay niya ang nakasalalay. Hindi kaya. Santos, sabi niya, nanginginig ang boses sa isang emosyong hindi niya matukoy, galit, takot at pagtataka. Ipadala mo sa akin ang kopya ng police report na iyan. Ngayon din ni. Nang gabing iyon, isang sobre ang inihatid sa mansyon para kay Doña Elvira. Dinala niya ito sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay ang kopya ng police report. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa papel. Benjamin Reyes namatay sa lugar ng pinangyarihan sanhi ng pagkabagok ng ulo matapos itulak ang isang hindi pa nakikilalang lalaking pedestrian. At sa ilalim ang petsa. Nakatatak ng malinaw. Ang parehong petsa ng aksidente ni Lian. Napasandal si Donna Elvira sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Kaya pala. Ang babaeng ito, si Ara Reyes, ay hindi isang estranghero. Siya at ang kanyang yumaong asawa ay nasa lugar na iyon. Ang pagkamatay ng asawa niya ay konektado sa pagkaligtas ng kanyang anak. Ang babaeng ito ay hindi isang gold digger na nagkataon lang na nakilala ni Lian. Siya ay isang ahas. Isang ahas na naghintay ng 5 taon, nagtago sa dilim at ngayon ay lumabas para maningil. At ginagamit niya ang pinakamatinding sandata laban kay Lian, ang utang na loob. Ang utang na buhay. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Doña Elvira. Isang determinasyon na mas matindi pa kaysa dati. Kung laro lang ang gusto ng babaeng ito, ibibigay niya. Ngunit sa larong ito, sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Gagamitin niya ang mismong sikretong ito laban sa kanya. Gagawa siya ng sarili niyang katotohanan.
At sa katotohanang iyon, si Ara Reyes ang magmumukhang kontrabida. At si Lian ay maliligtas. Ano man ang mangyari. Ang sigaw na narinig ni Ara mula sa silid ni Lian ay hindi na nasundan. Nang kumatok siya, walang sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang nakita niya sa loob ay si Lian na nakaupo sa gilid ng kama, sapo ang kanyang ulo, at malalim ang paghinga. Sir Lian? Okay lang po ba kayo? Mahina niyang tanong. Nag-angat ng tingin si Lian. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Panaginip, isang masamang panaginip. Hindi na nagtanong si Ara. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa pitcher sa side table at iniabot dito. Tinanggap ito ni Lian at ininom ng dire-diretso. Salamat, sabi nito, ang boses ay medyo garalgal. Pwede ka nang umalis? Tumango si Ara at tahimik na lumabas ng silid. Ngunit ang imahe ni Lian, mukhang mahina at nalilito, ay nanatili sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, naging mas malala ang mga sakit ng ulo at ang mga biglaang pagbabalik ng alaala ni Lian. Ang mga ito ay hindi malinaw. Mga piraso lang. Isang tunog ng busina ng truck. Ang pakiramdam ng malakas na ulan sa kanyang balat. Ang mukha ng isang babae na sumisigaw, ang mukha ay nababalot ng takot at sakit. Ang mukha ni Ara. Pero bakit? Paano? Hindi niya maintindihan. Ang alam niya lang ay sa tuwing nakikita niya ang ngiti ni Ara, ang tunay at walang halong pag-aalala nitong ngiti, may kung anong kumikirot sa kanyang alaala, isang pamilyar na sakit na hindi niya matukoy. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Doña Elvira. Alam niyang nagsimula nang bumalik ang alaala ng kanyang anak. At alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis, bago pa man mabuo ni Lian ang tamang kwento. Isang umaga, habang nagkakape si Lian sa kanyang study, aksidenteng pumasok si Doña Elvira. Ay, pasensya na, anak. Akala ko ay wala ka rito. May kukunin lang sana akong libro, sabi nito, nagkukunwaring nagulat. Ngunit sa halip na kumuha ng libro, lumapit ito sa isang estante na malapit sa mesa ni Lian. Isang estante na puno ng mga lumang magazine at dyaryo. May kinuha itong isang folder. Ano ba itong mga lumang kalat na ito, sabi ni Doang Elvira, tila para sa sarili. Itatapon ko na nga ang mga ito. Ngunit bago niya ito maitapon, sinadya niyang mahulog ang folder sa sahig, at kumalat ang mga laman nito malapit sa paanan ni Lian. Naku, ang clumsy ko naman, sabi nito. Habang pinupulot ni Doña Elvira ang mga papel, isang partikular na news clipping ang aksidenteng naiwan sa sahig. Isang artikulo tungkol sa isang malaking aksidente sa C-5, maraming taon na ang nakalipas. Ang headline, CC ng critical matapos ang malagim na aksidente. Napako ang tingin ni Lian sa dyaryo. Kinuha niya ito. Binasa niya ang artikulo. Pamilyar ang mga detalye. Pero may isang bahagi na nakasulat, may mga ulat na isang hindi pa nakikilalang construction worker ang nasawi rin sa lugar, ngunit hindi pa malinaw ang koneksyon nito sa aksidente ng C. Bakit ninyo ito itinago, ma? Tanong ni Lian, mababa ang boses. Nagbuntong hininga si Doña Elvira, na para bang nahuli sa isang bagay na ayaw niyang pag-usapan. Anak, ayoko nang ipaalala pa sa iyo ang masamang pangyayaring iyon. Gusto kong kalimutan mo na ang lahat. Ang mga salita ay puno ng pag-aalala, ngunit ito ay bahagi ng kanyang plano. Ang unang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang pangalawang atake ay dumating pagkatapos ng ilang araw. Isang hapon, habang si Lian ay nasa kanyang opisina sa mansyon, isang tawag ang pumasok sa landline. Sinagot ito ni Lian. Hello? Nariyan ba si Doña Elvira? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Medyo magaslaw ang boses. Sino po sila? Tanong ni Lian. Kaibigan lang po. Pakisabi na lang tumawag si Maritz. Tungkol ito sa utang ni Ara sa akin. Baka naman pwede nang bayaran ngayon na mayaman na ang kaibigan ko, sabi ng babae, habang biglang ibaba ang telepono para bang aksidenteng naputol ang linya. Napatitig si Lian sa telepono. Maritz? Utang ni Ara. Kasabay nito, pumasok si Doña Elvira sa opisina. Sino yun, anak? Ewan ko. Isang Maritz daw.
Hinahanap ka. May binanggit tungkol sa utang ni Ara. Ay, Diyos ko, sabi ni Doña Elvira, nagkukunwaring nabigla at napahawak sa bibig. Huwag mo na lang pansinin iyon, anak. Siguro isa lang sa mga dati niyang kaibigan na naniningil. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Lian, ang noo ay nakakunot na. Wala, anak. Huwag mo nang intindihin. Ayokong mag-isip ka ng masama tungkol kay Ara, sabi ni Doña Elvira, na lalo lang nagpaigting sa pagdududa ni Lian. Alam mo naman, noong araw, medyo mailap ang swerte kay Ara. Marami siyang naging problema sa pera. Laging naghahanap ng paraan para makaahon. May mga narinig pa nga ako na o-obsess daw siya sa mga mayayamang si. Pero syempre, chismis lang yon. Bawat salita ni Doña Elvira ay isang patak ng lason sa isipan ni Lian. Hindi niya gustong maniwala, pero ang mga piraso ng ebidensya ay nagsisimula ng magkatugma sa isang nakakabahalang larawan. Ang huling at pinakamatinding dagok ay dumating kinagabihan. Pumasok si Lian sa silid ng kanyang ina para tanungin ito tungkol sa isang dokumento ng kumpanya. Nakita niya itong abala sa pag-aayos ng mga papel sa isang safe. Nang makita siya nito, aksidente nitong naiwan ang safe na nakabukas. Anak, pasensya na, may inaayos lang ako, sabi nito, at lumabas ng silid para kumuha ng isang bagay, sinadyang iwan si Lian doon. Ang pag-uusisa ay nanaig kay Lian. Lumapit siya sa nakabukas na safe. Sa loob, sa ibabaw ng mga papeles, ay isang sobre. Sa labas nito, nakasulat ang pangalan ni Ara Reyes. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, isang bank statement. Isang malaking halaga ng pera, 1,000,000 piso, ang idineposito sa account ni Ara Reyes. Ang petsa ng deposito, 1 linggo pagkatapos mamatay ng asawa nito. 1,000,000 piso. Saan galing ang pera na iyon? Insurance? Pero bakit parang itinatago ito ng kanyang ina? At doon, nabuo ang isang terribleng teorya sa kanyang isipan. Itinulak ng asawa ni Ara ang isang lalaki. Namatay ang asawa niya. Nakatanggap si Ara ng 1,000,000 piso. At ngayon, pagkatapos ng 5 taon, nagpakita siya ulit sa buhay ko, sa isang ki-aksidente na naman. Ang teorya ay halimaw. Hindi ka panipaniwala. Ngunit ang mga ebidensya ay nakalatag sa harap niya. Bumalik si Doña Elvira sa silid, bitbit ang isang baso ng tubig. Anak, nandyan ka pa pala. Nakita nito ang hawak niyang bank statement. Napabuntong hininga ito na parang isang ina na nahuling nagtatago ng isang masakit na sikreto. Anak, patawarin mo ako, sabi nito, ang boses ay puno ng sipagsisi. Ayokong malaman mo. Ayokong masaktan ka. Binigay ko ang perang iyan kay Ara noon para manahimik na siya. Para kalimutan na niya ang lahat at hindi ka naguluhin pa. Akala ko sapat na iyon. Pero nagkamali ako. Bumalik pa rin siya. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Lian. Ang lahat ng paghanga niya kay Ara, ang lahat ng namumuong pagtingin, ay napalitan ng isang mapait na lasa ng pagtataksil. Kinuha niya ang lahat ng peking ebidensya, ang news clipping, ang kwento tungkol kay Maritz, ang bank statement, at nagmarch sa palabas ng silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Hahapin niya si Ara. At sa gabing ito, hihingin niya ang katotohanan. Sa sala, nakita niya si Ara na masayang tinutulungan si Chloe na mag-drawing. Ang eksena ay napakapayapa, napaka-inosente. At dahil doon, mas lalo siyang nasaktan. Isang pag-arte lang ba ang lahat ng ito? Lumapit siya. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ara, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Inihagis niya ang mga papel sa lamesa sa harap nito. Plinano mo ba ang lahat ng ito? Napatingala si Ara, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala, napalitan ng gulat at pagkalito. Nakita ni Lian ang sakit sa mga mata nito. At sa isang saglit, nagduda siya. Ngunit ang laso ng kasinungalingan ng kanyang ina ay mas malakas na. Ang mga papel ay kumalat sa ibabaw ng mesa. Ang mga guhit ni Chloe ay natabunan ng mga itim at puting dokumento na hindi maintindihan ni Ara. Ang tanging naintindihan niya ay ang mga mata ni Lian, mga matang dati may nakikita na siyang bahid ng lambot, ngunit ngayon ay nagbabalik sa dati, mas malamig pa, at puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati, pagkasuklam.
Ano-ano po ito, sir? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Dinampot niya ang isang papel. Isang bank statement. Nakapangalan sa kanya. May halagang 1,000,000 piso. 1,000,000 piso. Ang perang ibinigay sa kanya ng noon bilang tulong para sa pagkamatay ng asawa niyang si Ben, na isang empleyado ng isa sa kanilang mga subcontractor. Isang perang tinanggap niya dahil wala siyang pagpipilian. Ang panganay niya ay may sakit at kalilibing lang niya sa kanyang asawa. Isang perang naging dahilan ng kanyang walang katapusang pagkonsensya. Huwag ka nang magkunwari, Ara, sabi ni Lian, mababa ang boses at puno ng pait. Alam ko na ang lahat. Ang aksidente. Ang pagkamatay ng asawa mo. Ang pera. At ngayon, ang muli mong pagpapakita sa buhay ko. Aksidente rin ba iyon? Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Hindi ko po maintindihan. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw ni Lian. Sa unang pagkakataon, nakita siyang magtaas ng boses ni Ara. Natakot si Chloe at tumakbo sa likod ng kanyang ina. Namatay ang asawa mo sa parehong araw na naaksidente ako. Nakatanggap ka ng pera. At pagkatapos ng 5 taon, bigla kang susulpot sa harap ko na parang isang kahabag-habag na biktima. Sabihin mo sa akin, magkano pa ba ang kailangan mo? Magkano pa ang kulang para tigilan mo na ako? Naintindihan na ni Ara. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan, ngunit ang larawan ay baluktot. Mali. Isang kasinungalingan. Alam na ni Lian ang tungkol sa aksidente. Pero hindi niya alam ang buong katotohanan. At may isang taong nagpapakain sa kanya ng mga kasinungalingan. Tumingin si Ara sa hagdan. Nakita niya ang anino ni Doña Elvira, nakatayo sa dilim, nanonood. Ngayon, alam na niya. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Lian, makinig ka sa akin. Simula niya, ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mata. Ang aksidente hindi iyon ni. Paano niya sasabihin? Paano niya sasabihin na ang asawa niya, ang kanyang Ben, ay namatay para iligtas siya? Na ang lalaking minahal niya ay ibinuwis ang buhay para sa lalaking nasa harap niya ngayon na puno ng galit. Naalala niya ang huling habili ni Ben sa ospital, habang hawak nito ang kanyang kamay at hirap na humihinga. Ara, huwag mong sasabihin sa kanya. Ayokong. Magkaroon siya ng utang na loob na habang buhay niyang babayaran. Hayaan mo siyang mabuhay ng malaya. Pangako mo sa akin. Isang pangakong sinumpaan niya sa ibabaw ng kamatayan. Napayuko si Ara. Umiling siya. Hindi niya kayang sirain ang pangako niya kay Ben. Lian ni. Hikbi niya. Patawad. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Patawad. Para kay Lian na ang isip ay puno na ng lason, ang salitang kipatawad ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang mga hinala. Patawad, tumawa si Lian, isang tawang walang saya, puno ng sakit at pagkadismaya. So totoo nga. Plinano mo ang lahat ng ito. Tumalikod si Lian, hindi na kayang tingnan ang mukha ni Ara. Naniwala ako sa'yo, bulong nito, mas para sa sarili. Akala ko iba ka. Humigpit ang pagkakayakap ni Ara kay Chloe. Ang kanyang mga anak. Ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang kasunduang ito. Umalis na kayo, sabi ni Lian, nakatalikod pa rin. Nanigas si Ara. Aano po? Humarap si Lian. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Bingi ka ba? Sabi ko, umalis kayo. Ang sigaw nito ay umalinggaw-ngaw sa buong mansyon. Naglabasan ang ibang mga bata mula sa kanilang silid, ang mga mukha ay puno ng takot. Lumabas din ang mga kasambahay, hindi alam ang gagawin. Umalis kayo sa pamamahay ko, sigaw ulit ni Lian, itinuturo ang pinto. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Una, mahina lang. Pagkatapos, unti-unting lumakas, na parang nakikisabay sa unos sa loob ng mansyon. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ara. Hindi na niya ito pinigilan. Hindi dahil sa sakit na nararamdaman niya para sa sarili, kundi para sa kanyang mga anak, na muling masasaksihan ang pagkawala ng kanilang tahanan. Mga anak, kunin niyo ang mga gamit niyo, sabi niya,
ang boses ay basag ngunit pilit na pinatatatag. Aalis na tayo. Walang nagtanong. Sumunod lang sila, ang mga maliliit na mukha ay puno ng luha at pagkalito. Habang nagmamadali silang mag-impake ng ilang damit sa kanilang mga bag, pinanood lang sila ni Lian mula sa sala, ang kanyang mukha ay parang maskarang bato. Mula sa itaas ng hagdan, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Doña Elvira. Pagbaba nila, bit-bit ang kanilang mga bag, ang ulan sa labas ay isa ng bagyo. Ang kulog at kidlat ay nagpapaligsahan. Dumaan sila sa harap ni Lian. Huminto si Ara sa tapat nito. Tumingala siya at tinitigan ito sa mata sa huling pagkakataon. Sana balang araw, malaman mo ang totoo, bulong niya. Tumalikod siya at binuksan ang malaking pinto. Isang malakas na hangin at ulan ang sumalubong sa kanila. Dahan-dahan silang humakbang palabas. Ang 5 bata, kasama ang kanilang ina, ay naglakad papalayo sa ilalim ng rumaragasang ulan, papalayo sa palasyong naging tahanan nila sa maikling panahon. Walang lingon likod. Sa gitna ng malawak na driveway, huminto si Ara. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Basang-basa na sila, nanginginig sa ginaw at takot. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Wala silang pera. Wala silang matutuluyan. Nawala na ang lahat. Si Miguel, ang panganay, ay humiwalay sa yakap at tumingin sa kanya. Pinunasan nito ang luha sa kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Okay lang po, Nay, sabi ng 12 anyos na bata, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng tapang. Magkakasama pa rin po tayo. Yumakap si Ara ng mahigpit sa kanyang mga anak, ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa walang tigil na buhos ng ulan. Sa gitna ng dilim at ng unos, ang mga salita ng kanyang anak ang tanging liwanag na kanyang pinanghahawakan. Isinara ni Lian ang pinto ng may bigat. Ang tunog ng pagsara nito ay umalinggaw sa buong mansyon, isang hudyat na tapos na ang lahat. Ang sa labas ay kasinlakas pa rin ang bagyo sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakikinig sa unti-unting paghina ng mga yabag ni Ara sa basang semento, hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng ingay ng ulan. Tapos na. Napalayas na niya ang manloloko. Naprotektahan na niya ang sarili niya. Dapat makaramdam siya ng ginhawa. Dapat makaramdam siya ng tagumpay. Pero wala. Walang ginhawa. Walang tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakabinging katahimikan. Bumaba ang kanyang ina mula sa hagdan, isang ngiti ng pag-aalala sa kanyang mga labi. Anak, ginawa mo ang tama. Lumapit ito at hinawakan siya sa braso. Nakaligtas ka na sa kanya. Tapos na ang lahat. Hindi sumagot si Lian. Itinabig niya ng marahan ang kamay ng kanyang ina at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan niya ang madilim at basang hardin. Pero ang nakikita niya ay ang imahe ni Ara at ng kanyang mga anak, naglalakad sa gitna ng ulan. Ang mukha ni Ara. Puno ng sakit, ngunit walang galit. Puno ng luha, ngunit walang pagsusumamo. Sana balang araw, malaman mo ang totoo. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya, isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay bumalik sa dati. Tahimik. Maayos. Malinis. Walang mga batang nagtatakbuhan. Walang kalansing ng mga laruan. Walang amoy ng adobong manok. Ang katahimikan na dati niyang inaasam-asam ay ngayon ay parang isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Isang hapon, habang dumadaan siya sa pasilyo, napahinto siya sa tapat ng silid na dating tinutuluyan ng mga bata. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay malinis na, ang mga kama ay perpektong nakaayos, na para bang walang sinumang gumamit nito. Ngunit sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bintana, may isang bagay na naiwan. Isang piraso ng papel. Isang drawing. Lumapit si Lian at kinuha ito. Gawa ito sa Crayola. Isang bahay, isang araw na nakangiti at 7 stick figures na magkakahawak kamay. 5 maliliit na stick figures, isang mas malaking babaeng stick figure na may mahabang buhok, at sa tabi nito, isang lalaking stick figure na mas matangkad sa lahat. Siya. Si Ara. At ang mga bata. Isang pamilya. Sa ilalim ng drawing, may nakasulat sa sulat bata, para kay Tito Lian mula kay Bunso. Humigpit ang hawak ni Lian sa papel.
Napaupo siya sa gilid ng kama. Isang pakiramdam ng kawalan ang biglang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na mas malala pa kaysa sa galit. Bakit niya ito nararamdaman? Isa lang siyang manloloko. Isang babaeng ginamit ang kanyang nakaraan para paikutin siya. Ngunit ang drawing na hawak niya, ang inosenteng guhit na ito, ay hindi gawa ng isang manloloko. Ito ay gawa ng isang bata na nakaramdam ng kaligayahan. Isang kaligayahan na siya, si Lian, ay naging bahagi. Ilang araw siyang wala sa sarili. Sa opisina, hindi siya makapag-focus. Tila nawalan ng kulay ang mga numero at mga kontrata. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling tingin ni Ara. Walang panunumbat. Tanging sakit. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang pag-aaral, muli niyang tiningnan ang mga ebidensya na ibinigay sa kanya ng ina. Ang bank statement. Ang kwento tungkol sa isang Imaritz. Ang lumang news clipping. Noong una, lahat ng ito ay akmang-akma. Ngunit ngayon, sa malamig na liwanag ng pag-iisa, nagsimula siyang makakita ng mga bitin. Ang bank statement. Bakit ito nasa pangangalaga ng kanyang ina? Kung si Ara ay isang manloloko, hindi ba dapat ay itinatago niya ito ng husto? At ang perang ibinigay, bakit eksaktong 1,000,000? Isang perpektong numero na parang isang bayad pinsala mula sa isang malaking kumpanya, hindi isang bayad para sa pananahimik. Ang tawag mula kay Maritz. Bakit sa landline ng mansyon? At bakit hinahanap ang kanyang ina kung kay Ara ito may utang? Masyadong magulo. Masyadong halatang isinadula. Pinag-aralan niya ang bawat detalye at unti-unti isang nakakakilabot na hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na nakatuon hindi kay Ara, kundi sa sarili niyang ina. Hindi niya gustong paniwalaan. Ang kanyang ina. Ang babaeng nag-alaga sa kanya? Ngunit ang pagmamahal nito sa kanya ay laging may kasamang pagnanais na kontrolin ang lahat. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi ang katotohanang ibinigay sa kanya. Ang tunay na katotohanan. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may bagong determinasyon. Isinara niya ang pinto at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang assistant, si David. David, may ipapagawa ako sa'yo, sabi ni Lian, ang boses ay seryoso. At gusto kong manatili lang ito sa ating dalawa. Kahit si Mama, hindi dapat malaman. Yes, sir. Ano po iyon? Hanapin mo sa akin ang police report at lahat ng detalye tungkol sa aksidente ni Benjamin Reyes. Ang asawa ni Ara Reyes. Gusto kong malaman ang lahat. Ang pangalan ng mga saksi, ang investigador na humawak ng kaso, lahat. Gamitin mo lahat ng resources ng kumpanya kung kinakailangan. Benjamin Reyes D. Pag-ulit ni David. Sir, hindi po ba siya yung empleyado ng subcon natin na? Gawin mo na lang ang sinabi ko, David, putol ni Lian. I need it ASAP. Ngayon din ni. Habang naghihintay, hindi mapakali si Lian. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina na parang isang tigre sa loob ng hawla. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ang digmaan sa pagitan ng mga kasinungalingan ng kanyang ina at ng alaala ng kabutihan ni Ara. Ang pag-aalaga nito sa mga anak. Ang tahimik nitong katayuan. Ang ngiti nitong nagdudulot ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang oras, tumunog ang kanyang private line. Si David. Sir, nakuha ko na po, sabi ni David, ang boses ay medyo nag-aalangan. I-email ko na po sa inyo ang kopya ng official police report. At, Sir, may isa pa po. Ano iyon? Nahanap ko po ang pangalan ng nag-iisang eyewitness sa aksidente. Isang street vendor. Nakausap ko po siya. Ang sabi niya malinaw daw po nakita niya ang lahat. Humigpit ang hawak ni Lian sa telepono. Anong nakita niya? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya na para bang nag-aalangan si David na sabihin ito. Sir, ang sabi po ng saksi, ang biktima, si Benjamin Reyes ay namatay dahil itinulak niya ang isang lalaki palayo sa isang paparating na truck. Isang nakabibinging katahimikan. Sino-sino ang lalaking itinulak niya? Tanong ni Lian, kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Sir, ayon po sa description ng saksi, kamukhang-kamukha niyo raw po. Nabitawan ni Lian ang telepono.
Napasandal siya sa kanyang mesa, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Hindi. Hindi maaari. Kasabay nito, pumasok ang email mula kay David. Binuksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At doon, sa screen ng kanyang computer, nakita niya ang itim at puting katotohanan. Isang katotohanang mas malala pa kaysa sa inaakala niya. Isang katotohanang magbabago sa lahat. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Lian. Ang plastik na tunog ng pagtama nito sa makapal na karpet ay halos hindi niya narinig. Ang tanging umalingaw-ngao sa kanyang pandinig ay ang mga huling salita ni David. Sir, ayon po sa description ng saksi, kamukhang-kamukha niyo raw po. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay biglang parang naging halaya. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iginagalaw ang mouse. Ang cursor ay tumapat sa email attachment. Ulat ng pulis, Benjamin Reyes, Z. Sa isang iglap, ang simpleng file na iyon ay naging kahon ng Pandora, puno ng isang katotohanang natatakot siyang malaman, ngunit kailangang buksan. Nag-click siya. Ang dokumento ay lumitaw sa screen. Malamig. Formal. Puno ng mga teknikal na salita. Pangalan ng biktima, Benjamin Reyes. Sanhi ng kamatayan, traumatic brain injury secondary to vehicular impact. Ulat ng investigador, base sa salaysay ng nag-iisang saksi. Ang mga mata ni Lian ay mabilis na naglakbay sa mga linya, hinahanap ang isang salitang magpapatunay na mali ang lahat. Ngunit habang binabasa niya, ang mga salita ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang mga itim na letra ay tila lumabo. Itinulak ng biktima ang isang lalaking pedestrian papalayo sa direksyon ng isang rumaragasang zero-wheeler truck. Biglang sumakit ang ulo niya. Hindi ito ang karaniwang kirot. Ito ay isang pagsabog. Isang marahas na paggiba sa isang pader na matagal na nakatayo sa kanyang isipan. Ang tunog ng opisina ay nawala. Napalitan ito ng isang ugong. Isang malakas na busina ng truck. Flashback. Ang amoy ng basang kalsada. Ang lamig ng malakas na buhos ng ulan sa kanyang mukha. Naglalakad siya sa gilid ng -5, gulong-gulo ang isip dahil sa isang masamang balita mula sa kumpanya. Hindi niya napansin ang paligid. Isang nakakasilaw na ilaw. Ang tunog ng preno na humihiyaw. Napalingon siya. Isang halimaw na gawa sa bakal, isang truck, ang sumusugod papalapit sa kanya. Nanigas siya sa kinatatayuan, ang kanyang katawan ay ayaw sumunod sa utos ng kanyang isip. Ito na ang katapusan. Ngunit may isang puwersang biglang tumulak sa kanya. Isang malakas, desperadong tulak na nagpatilapon sa kanya sa damuhan sa gilid ng kalsada. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin at nayuping metal ay nakakabingi. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang truck. At sa ilalim nito, bumalik ang lahat. Ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang mukha ni Ben Reyes. Puno ng determinasyon, walang pag-aalinlangan. At pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw na tumago sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kabilang kalsada. Isang babae ang nakatayong roon, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, ang bibig ay nakabukas sa isang sigaw na walang tunog. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na medyo malaki na. Buntis. Ang babae si Ara. Hindi siya sumisigaw ng tilian. Ang isinisigaw niya ay ibang pangalan. Isa. Ang sigaw na iyon. Ang hitsura ng kanyang mukha. Hindi iyon ang mukha ng isang oportunista. Iyon ang mukha ng isang asawang nawalan ng mundo. Ang alaala ay biglang natapos. Bumalik si Lian sa tahimik at malamig na realidad ng kanyang opisina. Nakatingin siya sa screen, ngunit ang nakikita niya ay ang naghihingalong mukha ni Ben at ang nagdadalamhating mukha ni Ara. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang noo. Humihingal siya na parang katatapos lang tumakbo ng isang marapon. Ang lahat ng piraso ay bumagsak sa tamang lugar. Ang katahimikan ni Ara noong hinarap niya ito. Hindi iyon pag-amin sa kasalanan. Iyon ay ang pananahimik ng isang taong nangakong maglilihim. Ang kanyang mga salitang kipatawad ay hindi para sa panloloko, kundi dahil hindi niya kayang sabihin ang katotohanan.
Ang katotohanang masakit para sa kanilang dalawa. Ang ₱1,000,000. Hindi iyon bayad para sa pananahimik. Iyon ay ang kakarampot na tulong ng kanyang kumpanya para sa pamilya ng isang taong namatay na may kaugnayan sa kanila, isang paraan para matugunan ang kanilang responsibilidad. At ang kanyang ina. Ang kanyang ina. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Isang galit na napakainit na parang nilulusaw nito ang lahat ng natitirang paggalang at pagmamahal niya para dito. Hindi lang siya nilinlang nito. Ipinagkait nito sa kanya ang katotohanan. Hinayaan siyang maniwala na siya ay biktima, gayong sa katotohanan, siya ang may utang. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Isang utang na buhay. Ang buhay na ipinagkait sa asawa ni Ara at sa ama ng 5 bata. Bigla niyang naalala ang mga anak ni Ara. Si Miguel, si Sofia, si Lucas, si Chloe, si Bunso. 5 batang lumaki ng walang ama dahil sa kanya. Napayukom siya ng kamao. Sa sobrang higpit, naramdaman niya ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Umalis kayo. Umalis kayo sa pamamahay ko. Ang mga salita niya mula sa gabing iyon ay bumalik sa kanya na parang isang sundang, paulit-ulit na itinararak sa kanyang dibdib. Pinalayas niya sila. Sa gitna ng ulan. Ang babaeng asawa ay nagligtas sa kanya. Ang mga batang ang ama ay namatay para sa kanya. Diyos Koji. Bulong niya. Napasabunot siya sa sariling buhok. Anong-anong nagawa ko? Ang bigat ng katotohanan ay parang isang bundok na biglang ipinatong sa kanyang mga balikat. Halos hindi siya makahinga. Ang sakit. Ang pagsisisi. Mas masahol pa ito sa kahit anong pisikal na sakit na naramdaman niya. Kinuha niya ang police report at ang drawing ni Bunso na nasa kanyang wallet. 2 piraso ng papel. Ang isa ay naglalaman ng isang malamig at brutal na katotohanan. Ang isa ay naglalaman ng isang mainit at inosenteng pangarap. Ang pangarap na siya mismo ang sumira. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga paggalaw ay puno na ng isang desdong enerhiya. Hinablot niya ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang cellphone. Hindi na mahalaga ang kumpanya. Hindi na mahalaga ang pera. Isa lang ang mahalaga ngayon. Kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang hanapin ang kanyang pamilya. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit alam niyang walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Pero bago iyon, may isang tao siyang kailangang harapin. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si David, may daladalang mga dokumento. Sir, ito na po yung para sa board meeting. Nilampasan lang siya ni Lian na parang hangin. Cancel everything, sabi ni Lian, hindi lumilingon. Pero, sir, ang board eh. I said cancel everything, sigaw ni Lian. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagsisisi. Dire-diretso siya sa elevator, pababa. Patungo sa parking lot. Patungo sa mansyon. Pauwi sa bahay kung saan naghihintay ang taong sumira sa lahat. Ang kanyang ina. Ang kotse ni Lian ay humarurot palabas ng East Tower. Bawat preno at busina sa kalsada ay tila nagpapainit lalo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Ang mga imahe ng aksidente, ng mukha ni Ben, ng umiiyak na si Ara, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang pelikula. Nang marating niya ang mansyon, hindi na niya inantay na pagbuksan siya ng gate ng gwardiya. Bumusina siya ng malakas at walang tigil, isang tunog na puno ng galit at pagmamadali. Nang bumukas ang gate, ipinasok niya ang sasakyan sa driveway at halos hindi pa ito nakahinto nang bumaba siya at padabog na isinara ang pinto. Ang mga kasambahay na sumalubong sa kanya ay napaurong sa takot nang makita niya ang sinuman. Ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang galit na hindi pa nila nakikita dati. Nasaan si Mama? Tanong niya, mababa ang boses at nagbabanta. Nasa sala po, sir. Nagmemeryenda, nanginginig na sagot ni Manang Lita. Nagmartsa si Lian papasok sa sala. At doon, nakita niya ito. Ang kanyang ina, si Doña Elvira Valderrama, ay kalmadong nakaupo sa isang silyang antigo,
umiinom ng tsaa at kumakain ng scones, na para bang wala siyang anumang inaalala sa mundo. Ang payapang eksenang iyon ang lalong nagsindi sa galit ni Lian. Mama! Nag-angat ng tingin si Doña Elvira, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lian, anak. Ang aga mo yatang umuwi. Halika, samahan mo akong magtsaa. Hindi kumilos si Lian. Sa halip, kinuha niya ang police report mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa maliit na mesa sa harap ng kanyang ina. Nagkalat ang mga scones at natapon ang tsaa sa sahig. Ano ito? Sigaw ni Lian. Ano ang ibig sabihin nito, Mama? Nagulat si Doña Elvira sa ginawa niya. Tiningnan niya ang mga papel. Nakita niya ang logo ng Philippine National Police. Biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Lian, ano ng kalokohan ito? Kalokohan? Kayo ang nagtanong sa akin kung ano ang kalokohan, tumawa si Lian, isang tawang puno ng pait. 5 taon, 5 taon ninyo itong itinago sa akin. 5 taon ninyo akong hinayaan na mabuhay sa isang kasinungalingan. Tumayo si Doña Elvira. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayong maglokohan pa, sigaw ni Lian, lumapit ito at dinuro ang ina. Alam kong alam ninyo. Alam ninyo na ang asawa ni Ara, si Ben, ang nagligtas sa akin. Namatay siya para mabuhay ako. At ano ang ginawa ninyo? Pinalabas ninyo na si Ara ang masama. Pinalabas ninyo na isa siyang manlolokong gold digger. Hindi nakasagot si Doña Elvira. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Bakit, ma? Tanong ni Lian, ang boses niya ay basag na, napalitan ng sakit ang galit. Bakit ninyo ginawa iyon? Dahil ba sa pangalan ng pamilya? Dahil sa reputasyon? Mas mahalaga pa ba iyon kaysa sa katotohanan? Mas mahalaga pa ba iyon kaysa sa buhay ng isang tao? Ginawa ko iyon para sa'yo, sa wakas ay sumagot si Doña Elvira, ang boses ay tumaas na rin. Ayokong mabuhay ka na may daladalang utang na loob. Ayokong makulong ka sa responsibilidad sa pamilya ng taong iyon. Ikaw ang anak ko, Lian. Karapatan mong mabuhay ng malaya. Malaya, umiling si Lian, hindi makapaniwala sa narinig. Anong klaseng kalayaan ang nakabatay sa kasinungalingan at sa pagdurusa ng iba? Pinalayas ko sila, ma. Pinalayas ko ang babaeng dapat kong pasalamatan habang buhay. Pinalayas ko ang mga anak na nawalan ng ama dahil sa akin. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Lian, mga luha ng matinding pagsisisi. Hindi pera ang utang ko sa kanya, ma. Utang ko sa kanya ang buhay ko. At sinira ninyo ang tanging pagkakataon kong makabawi. Napaupo si Doña Elvira, ang kanyang katatagan ay biglang gumuho. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang anak, isang sakit na siya mismo ang may kagagawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Patawarin mo ako, anak ti. Hikbi niya. Pero huli na ang lahat. Umiling si Lian, ang mukha ay puno ng isang pinal na desisyon. Hanapin ko sila, sabi niya. Hanapin ko si Ara at ang mga anak niya. At sa oras na mahanap ko sila, hindi na ako babalik dito. Lian, wag, sigaw ni Doña Elvira, sinusubukang tumayo. Anak ko, pakiusap. Tumalikod si Lian, iniwan ang kanyang ina na humahagulgol sa gitna ng nabasag na tasa at natapong tsaa. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang pagputol sa ugnayan na minsan ay buo. Paglabas niya ng pinto, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si David. David, immobilize mo lahat ng tao natin. Lahat ng koneksyon. Hanapin ninyo si Ara Reyes at ang 5 niyang anak. Suriin ninyo ang lahat ng bus terminal, lahat ng posibleng probinsya na pwede niyang puntahan. Gawin ninyo ang lahat. Naglakad siya papunta sa kanyang kotse. Bago siya pumasok, lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon ay parang isang malamig na kulungan. Sumakay siya sa kotse. Habang pinaandar niya ito, isa lang ang laman ng isip niya. Si Ara. Ang kanyang mga anak. Nagmaneho siya papalayo, walang patutunguhan, ang tanging gabay ay ang desperadong pagnanais na itama ang nakitang pagkakamali ng kanyang buhay. Hanapin niyo sila, sigaw niya sa kanyang cellphone, na para bang kausap ang buong mundo. Kailangan kong mahanap ang asawa't mga anak ko. 2 linggo. 2 linggo na walang tigil na paghahanap.
2 linggo ng walang tulog na gabi para kay Lian. Ang bawat araw na lumilipas na hindi niya nahahanap si Ara ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang kanyang buong network ay kumikilos. Bawat sulok ng Maynila, bawat terminal ng bus, posibleng kamag-anak na maaaring puntahan ni Ara ay sinuri. Ngunit para silang bula na naglaho. Ang mansyon ay hindi na niya binalikan. Tumutuloy siya sa isang kondominium sa Makati, malayo sa mga alaala ng kasinungalingan ng kanyang ina. Minsan, tumatawag si Doña Elvira, umiiyak at humihingi ng tawad, ngunit hindi niya ito sinasagot. Ang sugat ay napakalalim para maghilom agad. Isang hapon, habang nakatulala sa bintana ng kanyang kondo, tumunog ang kanyang cellphone. Si David. Sir, sabi ni David, ang boses ay maihalong pagkasabik. May lead po tayo. Napaupo ng tuwid si Lian. Saan? May isa po sa mga tao natin ang nagtanong-tanong sa isang maliit na parokya sa isang probinsya sa Batangas. Mayroon daw pong isang madre doon na kumukop sa isang babae at sa 5 nitong anak. Kagagaling lang daw po sa Maynila, walang dalang gamit kundi ang suot sa katawan. Tumayo si Lian, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. I-text mo sa akin ang address. Ngayon din ni. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Hindi na siya nagbihis. Kung ano ang suot niya, iyon na. Sumakay siya sa kanyang kotse at humarurot papuntang Batangas. Ang bawat kilometro sa highway ay parang isang hakbang palapit sa kapatawaran o sa posibleng pagtakwil. Hindi niya alam. Ngunit kailangan niyang subukan. Gabi na nang marating niya ang maliit at tahimik na bahay. Ang simbahan ay luma, gawa sa bato at napapaligiran ng malalaking puno ng akasya. Isang ilaw lang ang nakabukas mula sa katabing kumbento. Nagpark siya sa di kalayuan at naglakad. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay kinakapos. Nang nasa tapat na siya ng simbahan, nakita niya ang malaking pinto nito na nakabukas. Mula sa loob, may isang mahinang liwanag, marahil mula sa mga kandila. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang loob ng simbahan ay tahimik at solemn. Ang amoy ng mga lumang kahoy at natunaw na kandila ay bumalot sa kanya. At doon, sa harap ng altar, may isang taong nakaluhod. Isang babae. Ang buhok nito ay nakatalilang ng simple. Ang kanyang mga balikat ay nakikitang nakayuko, na parang pasan ang lahat ng problema sa mundo. Si Ara. Napahinto si Lian. Pinanood niya ito mula sa malayo. Nakita niya ang paggalaw ng mga labi nito habang nagdarasal. Ang eksena ay napakapayapa, ngunit para kay Lian, ito ang pinakamasakit na tanawin sa lahat. Ang babaeng sinaktan niya ng husto ay dito humahanap ng kapayapaan. Naglakad siya palapit. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa batong sahig ay umalinggaw sa katahimikan. Napalingon si Ara. Nang makita siya nito, ang unang emosyon sa mukha nito ay hindi galit o takot. Ito ay puro pagkabigla. Dahan-dahan itong tumayo. Lian, bulong nito, na para bang hindi makapaniwalang siya nga iyon. Tumigil si Lian ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Tinitigan niya ito. Ang babaeng nasa harap niya ay mas payat, may mga bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit mayroon pa ring dignidad sa kanyang tindig. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lian. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito. Hindi bilang isang sihi. Hindi bilang isang Valderrama, kundi bilang isang lalaking puno ng pagsisisi. Ara, Li. Sabi niya, ang boses ay basag. Tumingala siya, at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ni Ara ang lahat ng sakit at kahinaan sa kanyang mga mata. Naaalala ko na ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang pagkabigla ay napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ay ng sakit. Ang aksidente. Ang asawa mo si Ben, hirap na sabi ni Lian. Iniligtas niya ako. Namatay siya para sa akin. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako. Alam kong huli na. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pinalayas ko kayo, sinaktan kita pero pakiusap. Patawarin mo ako. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ara. Umiling ito. Tumayo ka dyan, Lian. Hindi, sabi ni Lian. Dito lang ako hanggat hindi mo ako
Tumayo ka, pag-ulit ni Ara, ang boses ay mas matatag na ngayon. Lumapit ito at hinawakan siya sa braso, tinutulungang tumayo. Matagal na kitang pinatawad. Napatingin si Lian dito, hindi makapaniwala. Bakit? Dahil iyon ang gusto ni Ben, sabi ni Ara, ang luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Ang gusto niya ay mabuhay ka ng malaya, walang bigat na dinadala. At dahil nakita ko sa iyo ang kabutihan, Lian. Nakita ko kung paano mo tratuhin ang mga anak ko. Sa sandaling iyon, ang bigat na pasan-pasan ni Lian ay tila nabawasan. Hindi pa nawala pero nabawasan. Nay! Isang boses ng bata ang bumasag sa kanilang sandali. Mula sa isang pinto sa gilid ng simbahan, lumabas ang 5 bata, kasunod ang isang madre. Nang makita nila si Lian, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag. Tito Lian, sigaw ni Bunso at tumakbo palapit, niyakap ang binti ni Lian. Sumunod ang iba pa, pinalibutan siya, masaya na makita siyang muli. Napayuko si Lian at niyakap silang lahat. Ang init ng yakap ng mga inosenteng bata ang tuluyang gumuho sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Umiyak siya. Isang iyak na hindi niya pa naranasan dati. Isang iyak ng sakit, ng pasasalamat at ng pag-asa. Epilog, 6 na buwan ang nakalipas. Isang mas maliit na bahay, malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit puno ng tawanan. Sa hardin sa likod bahay, naglalaro ng habulan si Lian kasama sina Miguel at Lucas. Si Sofia at Chlo naman ay nagdidilig ng mga halaman. Sa veranda, nakaupo si Ara, hawak ang isang tasa ng kape, pinapanood silang lahat. Katabi niya sa duyan si Bunso na mahimbing na natutulog. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lumapit si Lian, pawisan ngunit masayang-masaya. Umupo ito sa tabi niya. Pagod ka na, tanong ni Ara, tumatawa. Hindi kailanman, sagot ni Lian, inaabot ang kamay ni Ara at hinawakan ito ng mahigpit. Ara, may isa pa akong gustong sabihin. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Ang kontrata natin wala na iyon. Pero gusto kong mag-propose ulit. Sa pagkakataong ito, totoo na. Lian ni. Mahal kita, Ara, sabi niya, ang mga mata ay puno ng katapatan. Mahal kita hindi dahil sa utang na loob. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Dahil sa katatagan mo. Dahil sa kabutihan ng puso mo. Dahil sa iyo at sa mga bata, natutunan kong muling mabuhay. Hayaan mo akong mahalin ka at ang mga anak mo, sa paraang nararapat sa inyo. Isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Bumaba mula rito si Doña Elvira. Mas payat, mas simple ang ayos, at may dalang isang malaking paper bag. Tumingin siya sa kanila, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagsisisi. Nagkatinginan si Lian at Ara. Tumango si Ara. Ito ang unang pagbisita ni Doña Elvira. Ang unang hakbang sa isang mahabang daan patungo sa paghilom. Hinalikan ni Lian ang kamay ni Ara. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, bulong niya. Mumiti si Ara, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Salamat sa paghahanap mo sa amin. Magkahawak kamay nilang pinanood ang papalubog na araw, isang bagong simula ang naghihintay, isang pamilyang binuo hindi ng dugo o ng kontrata, kundi ng sakripisyo, pagpapatawad at isang pag-ibig na itinadhana. At dito nagtatapos ang kwento ni Lian at Ara. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagkikita na puno ng kaba, hanggang sa mga gabing puno ng luha, at sa wakas, sa isang umaga na puno ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pagsisisi ng ating mga bida. Naging paalala ito sa akin na ang buhay ay hindi laging madali. Minsan, tayo ay naliligaw dahil sa galit at pagdududa. Minsan, ang bigat ng nakaraan ay pilit tayong hinihila pababa. Ngunit ang kwento ni Lian at Ara ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa katotohanan. Ito ay maaaring magpatawad. Ito ay may lakas na maghilom. At higit sa lahat, ito ay laging nakakahanap ng daan pabalik, gaano man kadilim ang pinagdaanan. Naway ang kanilang kwento ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon, na sa kabila ng mga pagsubok, laging may pag-asang naghihintay. At na ang pinakamahalagang tahanan ay hindi isang mansyon o isang magandang bahay,
kundi ang puso ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ano ang masasabi ninyo sa naging wakas ni Lian at Ara? I-comment lamang sa ibaba ang inyong mga saloobin. Gusto naming marinig ang inyong boses.